Hi guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako pa na si Ernesto. I'm 50 years old at isa pa akong hairstylist and makeup artist. At ito pa akong partner. Ako naman po si Brian and you can call me Bri. 27 years old, isa pong public school teacher. So, nandito po kami ngayon upang magpakilala po sa inyo, no? Sa pamamagitan ng Q&A portion. Maglagay muna tayo ng ano. Yeah. So, sinong gusto mo muna magtanong? Kadyot lang. Ako? Sige, Kadyot lang pa. No. Ang itsura natin muna tayo. Wala tayo magsusumba. Dili ako si Darda. Ding ang bato. Ayan. So, Pang, ready ka na sa mga tanong ko? Tingin muna ako si Boy Abunda. So, yun. Boy Abunda? Tanong ka lang, Boy Abunda, ha? So, Pang, paano ba tayo nagkakilala? Paano tayo nagkilala? Nagkakilala kami, guys, sa isang apps, sa isang dating site. Actually, guys, no, nagkakilala kami sa asawa sa isang dating app, no, mga way back last year, September, mga mid of September 2024. So, ako yung una nag-chat sa kanya kasi papansin talaga ako na ako yung nagpe-first mo mag-chat. Pero sa personal, mayain talaga ako. Nag-chat ako sa kanya, nag-hi kasi nakita ko siya sa nearby ko. Yun pala, pumunta siya dito sa lugar namin sa Mantika. Saka dumalaw? Dumalaw ko nung time na sa kapatid ko. Kapatid kong lalaki. Oo. So, nag-nearby siya. Pero that time, nakauwi na pala siya ng Iligan. Taga-Iligan siya. So, ayun, nag-usap-usap ko yung kakonti na hanggang nagkapalitan ng mga text messages. Oo, ng Facebook profile. Oo, tapos nag-text na. So, ayun. So, ako naman magtatanong. Sige. Una tayo nagkita. Ano yung mga memorable memories mo? Ikaw muna habang tayo. Maglagay mo tayo ng... Una na kami nagkita nyo. Siguro mga isang linggo, no? First namin ng pagkikita, yung mga isang linggo na siguro kami nag-chat sa dating app at saka sa Facebook. Tapos, siya yung una nag-chat na magkita kami. Ano yun, Sunday. Tapos, sabi ko, sige ma'am, pero magpapagupit muna ako. Tapos sabi niya sa akin, wag na, ako na maggupit sa'yo. So doon ako na, ano pala siya, barbero. So parang kinilig ako doon. Oh my God! Wow! Nagbinupitan ko siya, nagkikwentuhan kami. Siyempre nagpapa-impress din ako sa kanya kasi nung first ko siya nakita talaga, bukod sa masaya siyang kausap, parang kinikilig din ako habang nagkikwentuhan kaming dalawa habang ginugupitan ko siya. Oo. Sige, next. Gaano ba kahabang talking stage natin at kailan tayo nag-on or in a relationship? Actually, guys, no, maiksi lang talaga yung talking stage namin. 1 week parang lang kami. Isang linggo lang. Tapos, di ba, nakita kami. Sa totoo lang, nag-in a relationship, walang matatawag nga kailan talaga yung legal na date na in a relationship kami. Kaya, nag-usap kami na yung first day nga nag-meet kami, which is September 22, yun na rin yung anniversary namin. Diba? So, kung pag sinabing talking stage, 1 week lang, o ilang araw lang. Kasi talaga, hindi siya, alam mo yun, sa akin lang sa sobrang ganang pakiramdam ko sa kanya, parang masasabi kong destiny na kami, parang siya na hinahanap ko. Hindi katulad ng mga kadate ko dati, ka-chat, na may mga pagdududa pa sa kanya, hindi, mabilis lang. Wala nang ligawan na nangyari, walang ganon. Automatic. So, yun nga. 1 week, talking stage or chat. Tapos, first meet up namin, yun yung tinuring namin ng anniversary namin, September 22. Yung araw na yun actually pagkatapos ng gupitan, hindi pa natapos doon kasi inayaan niya ako pumunta ng tabing dagat. Tapos mas kinilig pa ako kasi habang naglalakad kami, sabay kami naglalakad, napansin niya kasi yung pawisin ako
basa yung likod ko. So, pinunasan yun ng panyo. Sabi ko, gusto ko ng ganong lalaki. Mas lalo akong kinilig sa kanya. Tapos, yung first meet natin, nandun kami sa dagat, hala, nakipag-holding hand siya agad. Alam niyo yun. Pero, so, deep inside, kiniling naman ako. Pero, parang may pagka-disappoint. Sabi ko, ang bilis masyado naman itong mabilis ng tao na to. At pagkas... Gusto ko tayo. Doon natapos yung first day na pagkikita namin. Pero napaka-special. Natapos noon, nagtuloy-tuloy na kami. Araw-araw na kami nag-video call, nag-chat, nag-update. So, next. Okay. Sige na. Ikaw naman magtanong. Next question. Ako naman. Sige, ako na. Sige. Ikaw na lang. Magtanong tayo. Ano yung mga nagustuhan mo sa akin? Nagustuhan ko sa iyo pang is ano ka. Una-una pang mabait. Mabait siya, guys. Mabait siya. Mabait, guys. Malambing. Mapag-alaga. Siyempre, diba, una-una, diba, ang batasan ng isang tao, una, importante, diba? Alam, pakisamahan mo yung tao na kung di ka sure sa batasan, diba? Dapat una-una bago pagsama yung tao. Siyempre, una-una kilatisin mo muna kung pagkataon niya. Sa panahon ngayon, mahirap makita ng partner sa totoo lang. Sa panahon ngayon, guys. Kasi iba dyan parang naglalaro lang. Pag may mangyari na, parang may nangyari. Real talk to, guys, ha. Pag may mangyari na sa ilaha, wala na, o ban, di man tanan, biyaan na ka, di na guys, parang six lang ang habol. Parang ganun lang, pangit. So, kung nakita ko sa kanya, mabait siya unang-una. Kaya ganun ko sa batasan. Yeah, down to earth siya. Akin naman, guys, marami akong bagay na nagustuhan sa kanya. Yan yung sinabi ko, di ba ba? FYI ha, siya yung masabi kong first na maayos nga relasyon ko. Pero kung sa timeline, ikalawa ko siyang karelasyon. Pero yung una ko kasi, lang yun, parang hindi seryoso, parang isang buwan nga lang kami yun parang lang kami naglalaro nun. So, siya lang yung kauna-unan ko nga seryosong relasyon. Sana gusto ko siya na yung huli. Palaging kwento-kwento niya, nasaktan siya dati ng ex niya, nag-cheat yung ex niya. Pero naawa ko kasi parang nakarelate din ako. Yes, guys, sa totoo lang, duman ako sa, bago naging kami, duman ako sa isang relasyon na alam mong hirap. Meron pa yung last, bago kami, yung last na yun, dito ko na grabe nasaktan, grabe akong iyak. Alam mo ibang tao na pagkatapos ng lahat na gusto nilang makuha sa'yo, di ba? Pagkatapos ng lahat ng, parang, iba kasi parang, sorry the word na manggagamit, di ba? May iba kasi niya na parang nagamit ka lang, may nakuha na sila, may gusto na nakuha sa'yo, tapos biyaan din ka, iwanan ka na. Yung first time ko na ganun, guys, na bigla kang, ayoko na sa'yo. Dahil ito ganyan diba? Wala niya na pangit, guys, basta di niya inisip yung mga may kabutihan ka rin ginawa sa kanya. Pero yun nga, guys, mahirap masaktan sa pinang salita. May taong mga ganun talaga, yung bigla kang iwanan sa ere, yun ang masakit. So salamat, Lord, na nakita ko sa taong to. So maliban sa magandang pakiramdam ko sa kanya, mabuti siyang tao, ang gusto sa kanya, kinikilig ko kasi caring siya. Oo. Caring talaga siya. Napaka-sweet. Napaka-simple. Yun din, napaka-simple. Kasi ayoko sa taong mayabang, saka napaka-social. Ako teacher ako, pero ayoko talaga namang ganun. Sorry talaga. So yun naman nagustuhan ko sa kanya. Marami pang iba. Thank you. Sige. Next question. Anong tawagan natin sa isa't isa? Pang. Ba't pang? Pang kasi, guys, kasi ay parang pangga, mahal mo yung tao. Kumbaga sa Ilonggo pa, di may Ilonggo. Parang yun ang napili kong tawag gawin namin isa't isa, pang. Kasi palangga namin ang isa't isa. Palangga, mahal namin ang isa't isa. Sa madaling salita. Sige. Gano'n ba tayo katagal, pang? Ganun may katagal, guys, ano na kami, 8 months na kami. 8 months na tayo. 8 months na tayo. 8 months na kami. 8 months na kami noong May 22. Akalain nyo, parang bilis lang panahon, guys. No? Titingnan, last year, chat kami, nakakilala, nag-live-in. 8 months na, noong May 22. Gusto, happy na kami anniversary, 1 year. Sige lang, kaloy sa Ginoo. So, yun nga. Go lang, laban lang. Anong dahilan, bakit tayo nag-live-in? Ang dahilan, bakit tayo nag-live-in, guys? Kasi alam mo, gusto ko na talagang
Ano para una-una guys, para unang-una para alam ma-settle na kami, yung malagay na kami sa tamang landas. Di, gusto ko talaga magpaglipin sa kanya guys kasi gusto ko siyang maangkin kasi baka maunahan pa ko sa iba. Wow, sana. Ay, kabla ka, di mo pala. Ano lang ba? Sigurista, no? Mahirap na, no? Kung mapunta ka sa iba, maunahan pa ako. Andyan na eh. Diba? Huwag mo na pakawalan. So, actually, guys, nag-live-in may, yun eh, pista sa tuod. Tsaka mahirap maghanap ng matinong tao. October 26. So, mga isang buwan na kami mahigit. So, yun, live-in na kami. And we're so happy. Next question. Sige. Anong mga ayaw mo sa akin? Ayaw ko sa kanya guys kay bagay okay na magbunga magbunga siya guys ako. Ayaw kong bunga pero galang ko sa iya kahit pag ingog tama na, wilom din siya dayon. Dili nang maminaw siya sa kapag mabunga nga siya pero okay lang yun basta kabulong po sa iyang sayo po pag ingog pag stop na pang kay nilom na baya ko hilom na po tira ana siya hilom na din siya dayon. So anong ayaw mo sa akin? Yung mabunga nga. Mabunga nga. So idepensa po na ako kung galingan. Siguro, alam mo yun, teacher kasi ako eh. Tapos, pag stress sa trabaho na, yung teacher kasi, di ba, kailangan talaga mag-storya, kaya magtuturo ka. Nadadala ko sa bahay, tapos may stress sa trabaho na nabubuso ka niya, which is wrong naman. So, ayun, sikapin ko naman din na magbunga nga. Actually guys, no, kung mag-away kami, ako palaging dahilan. So, ako palaging nagsusuri. So ako naman, anong mga ayaw ko sa iyo? Siguro, kanang mag-aaway tayo, napansin ko na masyado ka matampuhin. Guys, yung asawa ko matampuhin, ang tagal sa'yo. Alam mo yung parang luluha ka na ng dugo. Grabe! Luluha ka na ng dugo, lumuhod ka na lahat. Huwag mong ganyan pang. Ayaw pa niya ako patawarin. Ang hirap niya suyuin, masyado siya matampuhin. Tapos, siguro dahil isa din siguro mahirap din siya hindi siya maunawa medyo maliit yung pag-intindi niya pero okay lang basta mahalaga mahal ko siya at ako na inintindi sa kanya natututo na rin siya sa pagkakamali at saka habol ko lang guys wala pa rin sa edad wala na sa edad yung sa isang relasyon pero hindi porket mas matandang isa mas batang isa so wala na niwala ko na guys nuto ko wala sa edad niya basta magkasalabot lang yung mundo yun sa tanan bagay ba. FYI lang guys no, kami actually ang age gap namin is almost 23 years. So 50 years old siya, ako naman 27. Kalain mo pagdating sa love, age doesn't matter. And love wins. Diba? Love wins. So hindi ko na-expect kasi yung unang yung sinabi sa akin 35 years old lang siya. At ang paniwala naman ako kasi kung titingnan mo, itong nagway nito, 50 years old. Actually, 49 years old pa siya that time. Pero next question, please. Age doesn't matter. Bitaw guys, it doesn't matter. Sige, ano yung mga pagsubok na dumating sa ating relasyon for 8 months? Ako muna. Ako sasagot niya. Sa mga pagsubok namin guys, grabe. Alam mo yung unang-una, ako umiyak. Alam mo na guys, yung Prime lady. Una guys, yung una-una guys, yung pamilya niya, doon ko na nasaktan yung kasi ko pang yung pamilya niya, yung okay man yung mama, papa, okay man. Ang problema yung maigsong lalaki kay dili mi respetuhin ganit dili. Alam mo yung pinakitaan mo ng, di ba guys, pag mahal mo siyang tao, dapat mahalin mo rin yung pamilya niya. Tama. Diba? Nang kuan nang bitaw nasaktan ko nung time na yun kay yung so di magso niyang lalaki dili ni tanggap pero syempre siyang yung ina siyang padala man kana nga kita may mag-uban di man sila sakto ba pud akong partner sakto ba akong partner niwala ko guys na sige paniwala akong pagpaminaw ko sa iyang sa ko advice sa ko ayaw kong advice na pagdi lang anak kay pamilya na ako na balaan. Salamat pa. Ikaw. Actually guys, no, maraming pagsubok dumaan. Doon ko na-realize nga, hindi pala madaling makipagrelasyon. No? Hindi talaga.
yung sa una yung ano ko pa eh, yung panglibak pa ko sa relasyon sa lain, alam ng mga friends na ako nga na nagkarelasyon lang, di na mamansin mo nung gana. Karon pa ako kasabot. Now I know nga hindi pala madaling makipagrelasyon, no. Then may selos, di ba? Pares kaming seloso. Di man malang tapos minsan normal magsilos ka. Kasi pag hindi mo man di ka magsilos. Natural magsilos kasi mahal mo yung tao. Oh, may selos. Tapos problema, yun nga pinakamalaki problema sa pamilya, lalo na sa pamilya ko, parang nabigla sila nga first time ko may magpakilala ng jowa, eh parang di na matanggap, lalo na yung mga kapatid ko, no? Tapos ito pa, sa profession ko bilang public school teacher, nako, daghan kayog marites, ang daming marites, mga teacher pa. O lalo na kung magpo-post kami ng mga sweet pictures namin, talagang para akong artista, trending guys, grabe, pinag-usapan kami, pulutan ng mga marites guys, mga teacher pa naman, mga kapitbahay na silingan, ako, daghan. Pabayaan mo yun sila. Oo, ewan ko ba, lalo na kaaway kami ng pamilya ko. Nasira na talaga yung reputasyon ko, pero wala akong pakalam, basta alam namin sa sarili namin, alam ko sa sarili ko, wala akong ginagawang... At saka mahal namin naman sa isa. Wala kami ginagawang masama. Wala kami pakialam mabuti kami tao. Yun ang paninindigan ko. Ang magaling naman mandaot sa amin kasi mga taong hindi kami lubusan kilala. No? So yun mga pagsubok din, mga ugali. Yun po kapag makipaglibin ka talaga, ano yun talaga, meron kayo kasi kayong individual differences, meron kayo pagkakaiba sa behavior, sa character, sa attitude. Sa amin, nagka-problema din kami, nag-aaway din kami. So which is normal lang naman. Sa isang relasyon, mag-away. Pero pag-usapan, ang gaganda lang sa amin guys, sa totoo lang, na meron akong nakakuha meron akong lesson learn sa past na akong relationship. Sa aming dalawa, ang kaganda namin, once nag-away mo sa once nag-away sa isang butang, di ba start naman sa gamay na bagay mag-start ang away, di ba? Pag-usapan agad ang pag-usapan agad kanang butang na inyong pinag-awayan sa araw na yan, pag-usapan agad, isettle nyo agad, na gawan nyo ng paraan na para di na maulit. Mas magandang pag-usapan ang mga bagay na pag-awayan, pag-usapan agad, situlon agad, resolbahin agad, para after that wala na, back to normal naman ulit. At least mag-away na mo sunod ka ng mga butangan yun nang inyo nang naaway ka ng mga butangan yun nang naaway na giana, di na to niya usbon. For example lang ha, cheating ko, nag-cheat ko sa iya. Huwag naman simba ko, huwag naman, di po mabutang lugar. Di mata perfecto, kung makasala ka, isang makasala ka, kanang butanga ay nausbaha, di na usbon, di ba? Or nagsinungaling ko sa iya, nakoy botang na ko nahimo sa iya, isultin mo sa partner, sorry na nagawa ko to, next time di ko na usbon, once we ng sorry, isa lang, di na maulit, ay na usba. Siyempre naman talaga kung munay kung sa mong relasyon, nag-uusap ng maayos. Ika nga, communication is the key. Ito lang, mahalaga talaga mag-usap sa relasyon para alam mo yung mga malilit na problema hindi na lumalaki. At kung humingi ka na sorry sa partner mo, sincero ka, tapos pinagtotoo mo pinagsiyan, hindi mo na ulitin. Hindi na maganda sa amin. Okay? Yes. Next question na. Haba ha. Ang haba ng paliwanag. Sige. Saan na ka? Nawala na sa pang. Ano pa kayang mga gusto mong gawin o gusto nating gawin na kasama ako? Gusto mong gawin na kasama ako? Ano pa yung mga gusto mo gawin o mga plano mong gawin na kasama ako? Siyempre, gusto ko magkaroon ng gusto ko magkaroon mga plano natin. Mga plano natin sabay, gusto ko magkaroon ng sariling bahay. Kaya hindi bahay. Hindi habang buhay na hindi man habang buhay na pabata tayo, patanda tayo. Ano pa? Maliban sa bahay. Magkaroon ng sariling bahay. Magkaroon ng sariling kunting malit na negosyo. Ngayon. Magkaroon ng sana mabili natin yung motor na sinabi mo. Motor. Yun lang. Para na kayo pang service mo ato ka sa school, atod kita sa school. Okay, ang sweet niya no, di ba? Sa akin naman. Yun lang, simple lang. Maliban sa bahay. Makasama kita habang buhay. Maliban doon,
anong gusto ko, exercise, patuloy tayo sa exercise natin, sa healthy lifestyle. Basta maraming isa, basta magsama lang tayo ng maayos at nagmamahalan, di ba? Ano yung mga ipapapromise mo sa akin? Promise ko sa'yo, ipapromise ko sa'yo pang hanggat sa lahat, ang mapapromise ko lang sa'yo ay magsama tayo ng matagal. Pagkasamahan tayo ng Ba't matagal. matagal? Gusto ko Habang buhay. Habang buhay. Guys, forever. Siyempre, Habang pagkasamahan buhay. tayo ng habang buhay. Magsama tayo. Una-una, ginaano ko yun sa Diyos. Ginadasal ko yun sa Diyos na magsama tayo ng magsama tayo ng matagal. Magsama tayo ng matagal. Ayusin natin yung relasyon lang natin. May magtiwala lang sa taas sa Diyos, higit sa lahat, magtiwala sa Diyos lang. Okay? Kung saan ng relasyon na ganito, kung wala kay, di ka nakasenter sa Panginoon, di ba? Wala kay guidance. Sa lahat ng relasyon, dapat ang Ginoo, ang Yun lang. Diyos, ang sentro. Yun lang pang, gusto ko habang buhay, magkasama tayo habang buhay ng pagtanda. Sa akin naman, no, mga promise ko, ano yun sisikapin ko na maging mabuting asawa mo. Maliban doon, kasama sa pagiging maging mabuting asawa is alagaan din kita tulad ng pag-aalaga mo sa akin. Thank you, Pang. Una ka mang tumanda sa akin. Nalipan mo ng headband mo, may ribbon pa. Oo, seryoso po ka. Oo na nga. Kung una ka mang tumanda sa akin kasi 50 years old na ka, ako 27. 10 years from now, senior citizen ka na, may 20% discount ka na. Grabe. So yun guys, patuloy kitang mamahalin. Asahan mo yan na hindi ako magsawa sa iyo habang tumatagal tayo. Laging isipin na mas lalo kitang mamahalin. Na pagkatiwalaan mo lang ako na ako maging sa'yo, tapat at tunay na magmahal. Salamat, Forever. Pang. Thank you, Pang. Okay na, wala na? Okay, last question. Napaday. Ano kaya sa tingin mo yung mga aral na makukuha ng ibang tao mula sa relasyon natin? Siyempre, di ba? Makikinig yun sila sa atin. Meron sila makuha lessons, life lessons. Sige, sa tingin mo. Kuan lang nga nang maging totoo tayo sa una-una sa ating sarili, guys. Maging totoo tayo sa ating sarili, sa ating partner. Yun lang, maging totoo lang tayo. Una-una, Bakit be totoo? humble. Yeah. Be humble at lagi tayong mag-pray kay Lord, kay siya yung nakakaalam sa lahat ng bagay. Kung maging kayo talaga, anak. Okay, thank you. Sa akin naman, parang daming life lessons eh. So lahat naman talaga nangyari sa buhay natin, no? Marami tayong matututunan. Ako, napaka-reflective kong tao. Siguro sa akin, number 1, hindi mali magmahal. So maraming mga judgmental dyan, tapos yung religious beliefs nila kay papilit sa atin na kasalanan magmahal ng lalaki kapwa sa lalaki. Pero sa akin, sa napatunayan ko talaga, hindi mali magmahal. Basta totoo ka, tunay kang nagmamahal. Ano yung totoong pagmamahal? Hindi lang yun puro sa kilig, physical na kagustuhan mo, or sexual, kundi para sa akin totoong nagmamahal, marunong kang magsakripisyo, may commitment ka, at honest ka sa partner mo. Yun, number 1, hindi masama magmahal kung tunay kang nagmamahal. Number 2, natutunan ko rin na hindi madaling makipagrelasyon. So, payo ko sa mga, mga minor de edad pa, kaya yung mga hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral o wala pang trabaho, huwag muna kayo makipagrelasyon o lalo huwag mo muna kayo makipag-live-in kasi hindi madali. No? Para sa akin naman, enough na edad ko, 27, magti-28 na ako this coming June. Siya naman 50 years old. So, enough na yung edad namin. Ulit. Oo nga. Oo nga, ba't ka naman Yes, guilty? Mabuti nga umabot ka yung edad na yun eh. Oo Tapos, ano pa mga aral na? Stay humble, mahalaga talaga. Maging mabuting tao. Ito number 3. Huwag mong patulan yung mga nag-judge sa iyo, nagmamarites.
lalo na kung di totoo at wala silang basihan. Huwag mong i-down yung sarili mo sa level nila. Pabayaan mo lang sila hanggat ang mahalaga, naging ano ka, pinapakita mo yung kabutihan mo sa kanila. Patuloy kang naging mabuting tao. Okay na. Okay na. Okay na. So guys, okay na. Okay So yun guys, salamat sa Tapos na ba ako nalagyan? Wala po na. Ikaw? Putik-putik na. So okay na. Okay na. Magpaalam na ta. Okay guys, so yun ang lahat. See you on our next. Wait lang guys, huwag niyo kalimutan guys pala, sana mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel, Brightness TV, at supportahan niyo kami guys, yun lang guys. At marami pa kaming mga videos na gagawin guys para sa inyo. So sana guys, again, so sana mag-subscribe sa aming YouTube channel, Brightness TV, o share niyo sa mga videos namin guys. So yun lang po guys, matutulog na kami, ang pasensya kay haba-haba na namin pag nahabaan pag ano na kwento. So yun guys, salamat guys. Thank you for watching. See you in our next vlog. Bye. Good night. Wish ka pa. Bye guys.